Ayan. So, 3, 2, 1, rolling. So, ayun. What's up, guys? Kasama natin ngayon dito ang kilala nyo, si Mr. Ganap. So, sir, kamusta, sir? Please introduce yourself to us. So, tell us about DB Code, kung ano mang meron na ginagawa mo ngayon, sir. Ayan, sige. So, bago ang lahat, syempre, unang-una, Tol, Dan, maraming salamat sa pag-imbita dito sa show mo, no? And sana nga, may matutunan yung ating mga kasama dito sa ating mga i-discuss ngayon. So, ayun, hey guys, magandang buhay. So, my name is Eliezer Rabadon, the CEO and co-founder of DV Code Technologies Incorporated. So, si DV Code ay isang IT solutions company dito sa Pilipinas, no? So far, we found our calling by actually, yun nga, sharing yung aming knowledge sa usapang cybersecurity, sa blockchain, and then syempre sa software development. At ayan, nasa ano tayo, kumbaga masasabi nating exciting times, no? Kasi madaming kinakabahan na baka mapalitan sila ng AI. Pero lang tayong mga software developer, mukhang tuwan-tuwa tayo every time na tumatalino pa yung AI, no? So, ayun, let's see kung anong ma-discuss natin. Ganap, G! Ayun, so narinig nyo ang pinaka-iconic intro ni Sir Ellie. Dati sa vlog ko lang to naririnig. Ngayon, personally, kasama na natin ngayon. So, super thankful ako, Sir Ellie. And ayun, may question muna ako sa iyo. How did you get started in programming or cybersecurity? Kasi nakita ko, white hacker ka, sir. So, ayun. Yeah, ayun nga, naging recognize tayo, no, na white hat hacker ng Facebook dahil sa kakakalikot natin. So, kung ikikwento natin yung origin story ko noon, nagsimula siya nung panahon ng Friendster, no? So, kasi from that, meron kasing mga merong paraan dati sa Friendster na nakakapagbago ka ng overlay layouts ng profile mo. Kasi yung dati, meron kang page na parang think of it na yung Facebook timeline, yung itsura, dyan yung pangalan mo, dyan yung picture mo, na nade-designan yun dati through CSS. Yeah, cascading style sheet, literal na nakasulat doon, no? And then turns out, nung panahon na yon, pwede pa lang sulat ka ng mga designs gamit yung CSS. And then someone, I think, di ko alam kung Pinoy siya, no? Pero si Lodi ko yun dati, si Marky Trigger, no? Si Marky C. Trigger, gumawa siya nung tinatawag na overlay layouts sa Friendster. Pero kung titingnan mo, kung idadissect mo kung ano exactly yung ginawa niya, turns out, Tol, dinede-paste niya yung Friendster. Pinapalitan niya yung page na hindi yung tulad ng parang yung anonymous na your website got hacked, ganun. Hindi siya ganun pakiramdam kasi ang ginagawa nga niya, ino-overlay yung layout ng Friendster profile mo, yung pangalan mo yung andon, yung mga nakalagay na anong gusto mo ilagay. Pero on a cybersecurity standpoint, dinede-paste yung Friendster, no? Per profile. So, cybersecurity risk na pala yun, na walang kamalay-malay yung mga tao na nag-e-enjoy na nagbabago yung itsura, yung profile nila, nilalagyan ng mga kung ano-anong GIF, mga prompt ng JavaScript dati. Yun pala, yun nga, again, cybersecurity incident na pala yun. Kaya palaging nawawala yung method of changing yung layout nga. So, yun doon ako unang-unang na-expose sa turns out web development na pala yun kasi ayun nga CSS, mga pag-design ng mga pages that time. And that year was around anong taon ba yun? 2005. 1 year old pa lang ako noon nung 2005. Ang nangyari nun, imagine mo, talagang kabata-bataan ko pa nun, mga grade 5, grade 6 ako niyan nung nangyari yan. So talagang sobrang early stage, no? And then, ayun nga, the next thing na nangyari nun is, natapos yung Friendster era na ganon. So natuto ko ang naging takeaway ko nun, natuto ko mag-HTML, natuto ko mag CSS, no? JavaScript.
And then, continuing doon sa side naman nung sa gaming, kasi merong mga MMORPG games dati. So, merong laro dati called Run Online. Kung hindi ko alam kung naabutan mo yon, pero Hindi na siguro. oo, si Run Online is an MMORPG game, no? Na madaming madaming ads yan dati na may mga poster pa. So, ang pinaka nangyari diyan sa game na yan, nagpa-pilot ako ng character, no? So, hindi ko afford kasi magpa-level ng sariling character. So, nakalibre ako maggamit ng PC na dahil may nilalaro ako na character on their behalf, no? And then from that, yun yung mga naging buhay ko mula noon nung grade 5, grade 6 yan. And then hanggang sa yung isang may-ari ng computer shop dito sa amin, lumapit sa akin na, Eli, pwede tayo magkaroon ng ganyan na game. Ayun, yung run nga na magkaroon ng tinatawag na private server. Nangyari, dinil niya sa akin, bantayan mo yung computer shop ko, aralin mo to, and then nakakumita tayo. Ganun yung ganun yung... Ganun nag-umpisa? Oo. Kaya from that, ayan, na-introduce na ako dun sa MMORPG forums, yung Raid Zone MMORPG forum. Buhay pa yan hanggang ngayon. Andun pa yung mga guides din na nagawa namin way back. So, that was around 2007, So, dun ako na-expose na turns out meron palang Windows Server na operating system. Kasi dati, Windows XP lang eh. So, meron palang mga ganon. And then, yung SQL, dun ko rin natutunan na gamitin. Tapos, yung PHP. Kasi, ayun, hindi pa nga Apache yung gamit dun. Abyss web server pa, yung may bayad. So, ang pinaka nangyari dun, ang naging takeaway ko, and after nung pagka-reformat, pagka-blue screen ng mga na-eksperimentuhan ko na instance para matuto ng private server, kumbaga, nakagawa ako finally ng sariling phone. So from that, nakita ko yung tinatawag na control panels, yung basically, kapag meron kang game, yan yung pwedeng mag-login yung mga player, tapos makakabili sila ng item sa item shop. Oo. Sa computer shop mismo? Sa computer shop, oo. Dati, dahil computer shop yun na pinapabantay ako, so yung server, yung kung ano yung gamit ko, andun yung mga server file nung run, and then yung mga nasa shop ko, sila yung mga naglalaro. So, ganun ang logic. So, ang nangyari nun, meron kasi din doon din ako natuto sa VPN, no? Kasi yung Hamachi VPN dati. Naririnig ko rin yan, sir. Ang nangyayari nun, napapag-connect yung bawat computer shop para makapaglaro ng Dota. Dota ha, hindi Dota 2. Yung Dota. So, yun yung pinaka nangyari na yung run, na ganun din namin. So, anong nangyari? Mga barangay na katabi namin dito sa sa lugar namin sa San Jose del Monte, Bulacan, nakilala ko, tawag na sa akin, GM, admin, gano'n. Pengi item. May na pala sa'yo dyan, may tawag na. Oo, so anong nangyari nun? Yun nga, 2007 yun So, naranasan namin na yung literal tol, yung damit ko, nakaganon ako. Ito, nakaganon. Kasi nakasandok yung mga cash nila na merong 5 pesos, may 10 pesos, may 100 na bumibili nga ng item kasi. So, palduhan ka nung time na yun, siguro. Oo, paldo talaga. So, yun yung pinakamaagang na nakapukaw sa akin na wala pang mga online sellers, wala pang mga influencers, may mga online gamers na kumikita. So, ako, sa context ko, kumita ako dahil sa private servers. Yung mga naglalaro din, di ba? Oo, yung mga naglaro din sa private server ko, may mga kanya-kanya din silang paraan na nagbebenta din sila ng item nila, and then, yun, tumutubo sila doon. So, kung makita mo, yun yung, kumbaga, naging initial ko na sa 13 anyos kong edad ng 2007, yan yung pukaw sa akin na may possibility palang kumita. Computer. Yung hindi ko inaasar kang kaka-computer mo yan. Eto, kaka-computer.
So, yun yung talagang kumbaga early core memory na nag-drive sa akin na saan nanggaling yung kung anong mga meron ako na talento. Kasi madaming mga within that journey na may mga time na nahack ako, may mga time na nabutas talaga yung system na gawa ko na doon sa run na. Kaya nung transition ako sa journey talaga ng sa application development nung nabigyan ako ng big break sa corpo, kumbaga well-equipped na ako kasi hindi man ako graduate, nabayaran ko yung tuition fee in some other way na hard lessons. Kasi yung bawat atake na naging butas sa akin, may kaukulang cost yun na may mga time na dahil nabutas nila yung item shop ko, nalugi ako ng ganitong klaseng peso. So, ganun ka, kumbaga, yung origin ko is, hindi siya tulad nung nag-aral ka and then nag-apply ka and then yun na. Ito talagang, kumbaga, sa murang edad, talagang sinampal ng mga katotohanan na hindi ganun kasimple yung mga bagay-bagay. So yeah, yun yung kaya sobrang gusto kong makapag-share nung whatever it is that I have. Kasi sobrang unique ng position ko na hindi ako magkakaroon ng mga to kung hindi ako napagbigyan ng opportunity ng community na which is yun nga sa amin sa gaming community na tinuring nila ako na one of the admins, one of the game masters na kapag may mga patches akong ginagawa, tontuwa sila. And then, yun nga, at the same time, doon din ako mismo natuto kung paano mag-business talaga, kung paano mag-handle ng promotions, ng campaigns, paano mag-alaga ng mga community per se, paano hindi maiinip yung mga tao. Kaya kung makita mo, ganyan din naman yung mga struggles sa atin sa startups. Gawa ka ng mga produkto mo o serbisyo mo. Siyempre, dapat meron kang something na bakit ikaw, meron kang something na unique selling proposition mo, di ba? Na which is yun nga sa akin natutunan ko siya dahil dun sa laro, di ba? Na yung iba minamaliit nila na yung game industry parang wala namang mapapala yung mga tao diyan, pero yun nga that's the life ngayon na ang pang-asar nila sa mga IT pag naka-graduate bagsak computer shop. Kaya nga. So, yun yung kumbaga nakikita natin na dahan-dahan naman na naglaho na yung stigma. Tapos fast forward ngayon, may mga influencers na, 'di ba? Na talagang kumikita monetary. But again, doon ko kasi gustong kumbaga kung sa usapang mission na na tinitingnan ko kasi na kung tutuusin tol, mas mahirap mag-maintain ng game server kasi katumbas siya ng parang isang bansa. Like, paano mo pararamihin yung tao? Paano magiging balance yung economy doon? Compare sa pag-run ng company. Di ba? So, kung makita mo dito, pag namali ka, yari ka na. Dito, sa startups, pwede kang mag-pivot o pwede kang maghanap pa ng, kumbaga, other option mo kasi hindi ganun ka real time. Dito sa MMORPG, pag namali ka ng isa, yari ka. Kasi running na yung application mo Oo. So yung economy kasi possible mabasag. So sa real life, may buffer time ka pa, kumbaga may oras ka pa para mag-isip. So may mga kumbaga doon ko na pagtatagpo sa gitna na etong experience na to, maibibigay natin yung additional perspective ba sa mga makakausap natin. Which is ito, sana may matutunan ngayon ating mga kasama ngayon. Marami, sir. And speaking of startup, para sa mga sa mga aspiring gustong mag-startup or gustong maging founder din. So, ikaw, sir, kailan mo nakapag-decide na gumawa ka ng sarili mong startup? Ano yung unang problem na encounter mo? And then, ano yung baka may pwede kang ma-share na struggle dun sa DV code habang binubuo mo siya and up until now? Yeah, so ganito siya kumbaga kung ang usapan yung tanong mo sa akin na kailan ba ako napukaw na parang gusto ko gumawa ng sarili. Actually nung the point na yun nga nagka-realization ako na nagkaroon ako ng sariling server. Kumbaga na-switch sa utak ko na turns out, pwede ka palang gumawa ng sarili mo. Kumbaga,
kahit anong bagay pa yun, sariling laro mo, sariling system mo. Oo. Kaya kumbaga nung pagkatapos kasi pagkatapos nung pagkatuto ko sa paggawa ng game, ang parang naging next na goal ko gumawa nung sariling control panel. Yung when we see control panel dun sa laro nga is yung web system ng management ng laro. Okay, run. So, yun yung naging goal ko. Kaya kung mapansin mo, dahil yun yung naging goal ko, parang imagine mo, nagginawa ko siya dahil gusto kong magamit para dun sa laro ko. Diba? So, kung mapansin mo, parang startup idea na yun eh. Gumawa ko ng system na software as a service na website para gamitin ko. Nung nagawa ko siya, na-realize ko, pwede kong iparenta. So, yun yung nangyari. So, anong nangyari? Pero kung mapansin mo yung timetable nun, mula nung 2007 hanggang 2014, sobrang contemplating ko niyan. Wala akong ibang ginawa kundi mag-aral ng kung paano nila sinulat yung mga naka-open source na control panel ng game. Binabasa ko yun kung paano sa sinulat sa PHP. Kasi PHP yung prominent na language nun eh. So, ang nangyari doon, aral ako ng aral talaga na, may bagong PHP open source na nakalabas, aralin ko. Ganon, hanggang sa, ang nangyari na, talagang nilakasan ko na lang yung loob ko na nakikita ko na, alam ko na kung paano gawin. All I need to do is isulat yung parang tingin ko na, dahil ito yung mga nakalagay sa open source, ito yung version na gusto kong gawin para sa akin. So, yung nangyari doon is, nagawa ko yung version ko na control panel, and then from that, na-offer ko siya sa mga server owners ng 2,500 pesos monthly. And nagkaroon ako ng around 20 na customers. So imagine mo, 20 times 2,500 per month, ganun ako kasaya. And the year is 2014, 2015. Kaya magiging masaya din dun eh. Kumbaga, yun nga sa side ko, mga anong edad pa ako noon. So, from that, 2014, mga around ako niyan. Wait lang. Ilang taon ako niyan? Mga 20. Bata pa, bagets pa si Sir Ellie nyo noon. So, from that, dun ako naglakas ng loob na i-deploy, tapos na parenta. And then, sinampal na ako ulit ng katotohanan na kumbaga, given na natutunan ko yung mga coding principles doon sa mga nabasa ko, turns out, hindi pa yun kumbaga yung ultimate form ng scalability at cybersecurity. Kasi ayun nga, di ko alam kung napanood mo yung session namin ni Boss Rod, no? Nakwento ko doon na ang nangyari, nadali ako ng race condition, which is yung sitwasyon, no, na kung saan meron kang points na 100, sabihin natin 100 points, no? And then bumili ka ng item na 50 points yung presyo. And then binilisan mo yung click. So mangyayari dun sa computer, sa server, merong dalawa o tatlo, depende kung gaano kalala yung bagal ng input-output, no? Na magre-reply yung server mo, yung web server, na true, na oo, may 100 points pa yan. So anong nangyari? Nag-proceed yung pagbili ng 50 points, pero 100 points lang yung meron ka, and then multiple times siya nangyari. So, lugi ako. Ibig sabihin, sabihin natin kung 3 beses nangyari na true, na may balance pa yan. So, total of 150 points yung nadali. Lugi ako ng 100 kasi hindi na enough yung balance niya, pero nagtuloy pa rin. So, that's race condition. Kaya, kung mapansin mo doon sa Ganap with Ellie, yan yung mga bite-sized learning na sinishare ko. Na from that, kung matutunan mo yung usapang race condition, hindi ka na matadali tulad ko. Kasi 6 digit ang lugi ko dahil doon. Mahirap pa lugi. Around nung napanood ko nga rin na shinare mo kay Boss Rod. Ayun, Boss Rod pala, shoutout sa'yo see you sa next episode. Ay, sabi ko, kakat ko na lang. And then yun nga, the next one is yung doon sa usapang usapang yung SQL injection.
meron kasing mga command sa MS SQL na pwedeng mag-shutdown command sa query. So, anong nangyari? Dahil yung mga nababasa kong open source, hindi pa naman, kumbaga, filtered yung mga parameters nung panahon na yun. Syempre, sinulat ko ng ganun din. And by the way, tol, Notepad lang to ha, hindi to VS Code. Wala bang magsasabi na na error yung yung may pula? Hindi to yung Sublime text. Wala, Notepad lang talaga. Nagsulat ako ng Nung lumabas yung Notepad++, tuwan-tuwa na ako. Nakaka-add na ako ng multiple tapos nakakapag-undo na. Kasi dati yung Notepad, pag nagsulat ka, pag namali ka, one step undo lang. Yung Notepad++, kahit gaano kadami, kaya sobrang laking advantage na. So, yun, ang nangyari yun nga, nadali din ako ng SQL injection. So, eto, hindi ko to nakwento nung doon kay Rod, kaya may spoiler ako. Ayun, Imagine mo tol, ganito yung sitwasyon Kasi aside doon sa SQL injection, magkasabay itong nangyari. Alas 3 ng madaling araw, nandun kami ni Utol ko magkatabi kasi kumbaga yung computer shop namin nagiging technically office namin ni Utol ko. Kasi yun nagde-develop nga kami ng server, so nag-aayos kami ng mga patches. Kasi madaling araw magme-maintenance kami, ganyan. Tapos sa umaga dun lalapit yung customer. Imagine mo ito yung sitwasyon. So alas 3 na madaling araw naka-headset kami. Okay? Nung nag-headset kami, syempre, naka-chill vibes ka na, nagtatrabaho ka, nag-check ka sa website from time to time. Yung Utol ko, bumisita dun sa website namin para mag-check kung ilan yung player na naka-online. Napatalon, sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, ano nangyari? Na-depace kami. Yung itsura, yun nang siya-shock, yung nanggugulat. Naka-headset siya. Madaling araw, napatalon siya. So, na-realize namin, yung website na gawa namin, nabutas nung hacker na player. Grabe. So, gulat na gulat kami. Sabi, ano nangyari? Bakit nabutas? It turns out, ito yung pinaka nangyari. Naglagay kami kasi ng parang mala social media sa control panel para mapakita na ito yung username ko, kumbaga, ito yung username ko, ito yung picture ko. Okay? So, this is, again, 2014 to, wala pang kamalay-malay kung paano yung sanitation and filter. So, anong nangyari? Merong yung hacker, nag-upload siya nung shell file, okay, na PHP. And then, dahil doon sa pag-upload niya, doon sa upload picture ng PHP file, na-control niya yung, yung web server ko. Pinalitan niya ngayon ng panggulat na jump scare. Ayun. So, ayun nagtaka na kami. Bakit saan tayo nabutas? Ayun, upon realization, dahil dun sa upload na code doon sa amin. So, kung makita mo, it's bite-sized moments, na core memory sa amin na minsan kaming nadali ng ganun. Kaya ngayon talaga, sobrang confident na namin na tingin naman namin lahat na ng suntok ng katotohanan sa mundo nasampal na sa amin. So, tingin ko naman kung nasampal na kami ng ganito, wala nang mas malala dito, di ba? So, ayun, awa naman ng Diyos, mukhang yun naman na yung sitwasyon na kumbaga natutunan na talaga namin ng mas maaga first hand yung mga bagay-bagay. Kaya yun din yun na ibibigay namin na knowledge sa mga nakakasalamuha namin. Na for example, merong mga kliyente, merong mga partners, and ngayon nga, sa mga nagagawa natin na content, yun talaga yung ibinibigay natin na mindset na, hoy, huwag kayong pakampante sa mga ginagawa niyong system kasi minsan sa buhay namin, nadali kami ng ganyan. So yeah, yun yung setup. Kaya napaka mahalaga ngayon na kahit as a developer ka, may konting knowledge ka sa cybersecurity para pag nag-deploy ka, maganda talaga yung takbo. So, sir, moving forward, ano yung reason or saan ka na-inspired sa paggawa ng content creation? Kasi ngayon, sikat ka ngayon sa IT world ng Facebook. So, ano yung nagpa-inspired sa'yo? Agoy. Ito siya,
siguro kung sa usapang ano lang muna, no, sa pag-build up nung kung paano namin na-establish si DV Code. Kasi I wanna point out yung importance kasi nga again, no, nung sa community. Kasi kung mapansin mo doon pa lang sa run, no, napagbigyan yung mga gusto kong magawa dahil sa pag-appreciate ng community, no? And ang nangyari diyan kaya ako na transition sa sa paggawa ng DV Code dahil na doon sa non-stop sharing of knowledge namin sa community, no? So, etong mga co-founders ko, nakasama ko sila sa developer community online lang din sa Facebook. So meron kami mga members na taga La Union, taga Rizal, Malalayo. EO, Luzon, Visayas, Mindanao, tol. As in, talagang ang goal lang dati is magkaroon ng community na kung saan yun nga nagsi-share ng knowledge. Tapos kung merong mga products o mga system na gustong gawin, kumita o hindi, okay lang. Ganun yung kumbaga naging day-to-day basis namin. At saka yun na kasi yung time sa buhay ko na lahat na ng yung filters na nagawa namin, yung sa SQL injection, yung race condition, etc. Kumbaga, cybersecurity wise, lahat ng butas natapalan na namin. So, ang nangyayari na lang, dinididos na kami. So, yung community namin doon sa napabilang ako, isa yun sa malakas sila na mandidos at mag-anti-didos. So, nung napabilang ako sa kanila, natuto ko mag-Linux, natuto ko mag-filter, kung paano man yung mga bagay-bagay. So, that's around 2016, 2017 na part, no? So, from that, sila yung mga nakasama ko ever since na kapag may mga hard struggles na, dun ko na nakikwento yung mga sitwasyon na, ako lang kasi yung, kumbaga, masasabi ko na, one of the programmers, kumbaga, bilang mo sa kamay, yung mga programmer sa San Jose del Monte, nung panahon namin. Kasi, yung mga school dito sa amin sa Bulacan, mostly mga CCNA, mga Cisco Lords, mga network ang focus nila. So, natuto lang ako ng for loop, yung mga basics nung third year na college, pero yun nga, na-stop ako dahil nag-boom yung sa business, no? So, from that na nagkaroon kami ng trigger kung bakit i-build yung DV Code. Kasi habang nasa corporate ako sa Manila Bulletin to be exact. So naging software architect ako doon given doon sa mga nagawa ko nga na mga ganap na hindi man dahil sa diploma dahil doon sa experience. Pero nung kasagsagan kasi nung halos patapos na yung pandemic, bigla naman nag-boom itong si Axie. So yun talaga yung naging trigger point sa amin na nag-pitch ako dun sa dev community namin na mukhang it's time na to build our own kasi sa Web3 kasi ang isa sa, hindi ko lang alam kung alam ng mga nanonood sa atin ngayon na yung isa kasi sa advantage sa pag-build sa Web3 is regardless kung ano yung origins mo, hindi mahalaga na kung graduate ka, kung sino ka or what, ang mahalaga is anong klaseng protocol o smart contract yung pwede mo mabuo. Tapos kung susuportahan ng community. So yun yung kumbaga initial idea na na-pitch ko. And then syempre given the software development skills at saka cybersecurity talent ng grupo na kumbaga naging built-in sa DV Code yun. Finally, nag-incorporate kami noong 2022. So, coming from the part na, yun nga, nagsimula kami sa mga trip-trip lang na kumita o hindi, okay lang. So, sabi namin, might as well try to explore Web3. Paano ba natin ito magagamit? And yun, ever since, yun na yung pinaka naging talagang, naging direction namin. Sa side ng, kumbaga, sa side ng usapang struggle habang ito na yung present namin, may mga time na talagang nung pag-initial namin, kasi syempre, technically, ang dala-dala namin is ako yung portfolio ko sa RAN na ganitong tao ko sa community namin. Pero syempre, sino ka ba sa buong mundo? Isa ka lang munggo. Di ba? So, from that, na-realize din talaga namin na we really need to show what we can do
contribute as much as we can. And sa amin kasi tol, sa DV Code, puro kami tech guys. So, wala kaming marketing guys sa team, no? Kaya, yun yung lagi naming hinahanap since day one na sino yung possible naming makapartner sa ganap, and then anong collaboration yung pwede magawa natin para magamit ng grupo yung talento namin on a technical level na makagawa ng systems, and then merong magbenta para dyan. Kasi ayun nga, ang nangyayari talaga netong 2022 onwards namin, wala kaming ibang ginawa kundi magtanim. As in, talagang we keep ourselves busy on connecting, on networking, and then collaboration. Tapos from that, nagkakaroon ng mga referrals na, Eli, baka makatulong si DV Code sa ganitong bagay. So yun yung mga talagang reason kung bakit kami nagkaroon ng gasolina, kung bakit kami, kumbaga, buhay, no? Kasi yun nga, dahil sa mga referrals din na nakita nila yung kakayahan ng DV Code, and nakaka-deliver kami no kung ano yung kailangan. So from that, netong 2025 kasi kung makita mo 2022 kami nag-incorporate no. Nung 2025 onwards na pivot na kami, kumbaga nag-lessen na kami doon sa service oriented. Mas push through na kami sa pag-productize. So yun na yung parte na gumagawa na kami ng mga produkto namin na which is ayun nga naka-put up kasi yan ng naka B2B rather than B2C, no? So, ang mga nagiging target namin is yung mga potential na partner, business. Teka lang, wait. Baka lumakas yung background ko. Nadidinig ba? Wala naman. Hindi naman, wala naman. Okay. So, ang nangyayari doon, nung 2025 na, yun nga, nag-build up na kami ng mga product lines namin. And then, co-collaborate kami for marketing and revenue sharing, no? So, hence your question na masasagot ko na ngayon, bakit ako nag-content creation? Okay? Kasi yun nga, we've been doing this the long time yung sa technical side na tingin naman namin, kumbaga well-adept na kami. The only problem sa grupo is, wala nga kaming marketing guy. Kung mapansin mo sa DB Code, literal na masasabi mong ako yung walking billboard ng grupo. Puro mukha ako. Kasi yung mga kasama ko, mga devs, halos ayaw magpakita. Sabihin nila sa akin, Eli, ikaw na dyan. Bahala ka na dyan kung anong direksyon mo. Introvert ba? Oo, kasi mga devs So, ganun talagang buhay. So, anong nangyari? Yun nga, dahil ang inyong lingkod, yun nga, na-bless naman ng talent sa pakikipagsalamuha. So yun yung naging kumbaga armas ko sa mundo no na kung saan nga even na ang lala ng kumbaga ng tuition fee ko sa mga hard lessons versus sa kakayahan kong makapagsalita. So kinombo namin finally na the only way na magkakaroon kami ng marketing team o marketing guy magkaroon ng ganap with Eli. So kaya yun yung kumbaga super ano yan, kung mapansin mo yung very first video na nasa Ganap with Eli, inilapag ko doon na kumbaga ginawa namin si Ganap with Eli para maging training sa amin kung paano mag-convey ng message, paano namin ma-offer yung product namin, and paano para mag-share nga sa community. Kung ano ba yung mga dala-dala namin. Na syempre, kami tol, by the way, no, hindi kami takot sa kompetensya. Kasi kailangan nating magkaroon ng maraming tayo. Sobrang daming problema sa Pilipinas na pwede nating pagtulungan na ma-solve. So, kaya wala kaming habas mag-share na okay lang, wala kaming trade secret, walang copyright. Kung gayahin mo yung idea namin, okay lang. Kung gamitin mo yung sistema namin, okay lang kasi kailangan mas maraming tayo. So yun yung talagang pinupursue namin. And so far, ang nagiging positioning talaga namin ngayon, no, is maging advocate ng mga payment systems na meron tayo sa Pilipinas. Kasi ultimately, sige, may startup ka, may produkto ka, may serbisyo ka, paano ka maningil? Mano-mano pa rin. Di ba? So, dun kami, kumbaga, dun namin nakita yung sarili namin na, turns out, kulang yung bridge ng payment mechanisms natin at saka yung mga potential founders. So, kaya kung mapansin mo, nandoon kami sa gitnang yon na naghahanap kami ano bang ganap ng mga tao
pagkitain natin sa gitna. And syempre, para kumita rin tayo along the way. So yeah, yun yung pinaka talagang ma-share ko kung bakit ako nag-content creation and bakit tayo patuloy na talagang nag-engage sa community. Mhm. So, ayun, napakaganda ng mga message ni Sir Eli sa viewers. And ako naman, sir, personal advice since hihingi ako sa ng advice and ayan, kasi right now, may binubuo akong app, Upamate, and I am the founder of it. So, hingi lang ako sa ng advice and kung ano ba yung mga dapat kong i-implement about cybersecurity and ano rin also yung yung first impression mo nung narinig or nakita mo yung Upamate kasi dito kasi is mag-gather ako ng mga information ng landlord, ng mga tenant. So, ayun, ano yung mga pwede mong mabigay na tips? Ayun, hindi lang din para sa akin and also para sa mga viewers din. Paggagawa sila ng SaaS. So, ganito tol, tingin ko naman kasi recorded to, itong part na to. So, masasabi ko yung upcoming episode ko mamaya. Ayun, no? Kasi recorded to, hindi naman nila alam na yun yung lalabas ngayon, no? So, ang topic ko actually mamaya, no, sa lalabas na episode is patungkol sa building beyond the hype, no? So, ang una kong tanong sa iyo tol is tanggalin natin yung hype o tanggalin natin yung parang latest technology sa system na ginawa mo. Pag nawala ba yung hype, papasok pa rin ba sila sa produkto mo? I think yes. Kasi kung tatanungin mo kung bakit, yung ko kasi dito, yung mga in-invite ko, yung mga kasi dito, kung ba't ko nabuo si Upamate, narinig ko siya mismo sa mga landlord talaga personally. So, ngayon, yung mga pinpoints or mga problem nila na ibinigay sa akin, yun yung doon ako nag-come up na what if maggawa ako ng system, si Upamate nga, na naka-centralize lang para sa mga landlord talaga kung ano yung mga problem nila. Tapos, okay lang. All goods. I totally get it. Ngayon, hence to my question. Bakit kailangan ng AI chatbot? Ayun. So, ba't kailangan ng AI chatbot si Upamate? Kasi may tab doon na yung payment tsaka ng maintenance. So, para... So, ngayon tol, wait lang ha. Maputol kita ulit. Sige, go. Kasi, imagine this, di ba? Kung mapansin mo, meron ka ng, ako honestly yung system mo kailangan namin. Yung misis ko at yung mother-in-law ko nagpapaupa. Meron kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? 7 tenants na, merong mga nagstay na ng 2 dekada, merong 10 years, merong 5 years. So mga long term yung sa amin. Ang punto ko lang ganito, tol. Habang nag-i-start ka, lalo ayan sa merong AI. Kung mapansin mo, eto advice number 1. Meron kang solid positioning sa business mo. Meron talagang madaming landlords na kakailanganin yung system mo. Pero for me at the moment, at the very early stage, having that AI chatbot, nagkakaroon ka ng unnecessary burning ng OPEX. Kasi yung mga tokens na bine-burn yan kung saan man, kung sa Gemini, kung sa OpenAI, kung paano mo yan kinokol yung AI wrapper mo dyan, hindi yan kailangan ng tao, tol. Promise. Kumbaga, kung ginawa mo yan ng the usual app na merong CRUD, may create, read, update, delete, and then nakaka-manage sila nga nung rentals nila, etc. At nabibigyan mo na sila ng monthly report, I consider that as a very viable version already. Kasi nga, ang pinakamahalaga talaga sa early stage, makita mo na ito yung nilalabas kong pera para masustain to. Ngayong buwan, ito yung number of clients o number of landowners na nagbabayad sa akin monthly. Ang goal muna, kailangan mo munang lumaki yung pumapasok na pondo sa'yo versus dito sa ginagastos mo buwan-buwan. That's the time na mag-isip ka ng bagong function. Kasi, ayun nga, again, mas mahalagang mag-survive ka kesa sa mabango.
Kasi, yun nga, again, kung mamatay yung hype ng AI, 'di ba? Makakatulong pa rin ba siya sa marketing mo? Kaya yun lang yung akin at the moment, no, na na nakita ko so far. But then again, please, no offense sana. Ang Yes. is ah meron kang solid na ma-offer na you can have it na very sustainable. Na sabihin natin, 'di ba, kung let's say for example mag-target ka ng 100, 200 landowners, okay? Na sila magsusubscribe sa platform mo, and then wala kang AI. Imagine that cost. Kaya sa akin, base kung sa benchmark ng MMORPG setup ng scalability, tol, kaya ko mag-estimate na within 5,000 to 10,000 pesos na OPEX monthly, 200 to 500 landowners, kaya na yon. So sana may ganung kang klaseng mekanismo ng pag-check ng OPEX mo para makita mo na tumutubo ka ba o kinakain lang ni Sam Altman yung pera mo. So yeah, yun yung So, ayun. Bali, na-considered ko na rin siya before ko i-start si Upamate. Kasi, kung gagamit ako ng mga API token, doon pa lang, lugi na ako. Kasi currently, kwento ko sa'yo kung paano ngayon nag-work yung AI ko. So, parang siya, may source of truth lang siya na kinukuha niya from the database lang. So, parang lang siya, naka-rule based pa yung so more on keyword matching. So kapag nag-type lang yung landlord ng magkano yung nakolekta, since maliit lang naman yung system, so hindi ko na kailangan gumamit ng mga API token kasi ang logic na naisip ko doon, iikot lang naman yung tanong ng landlord kung magkano yung nakolekta niya, yung nalabas niya na pera at saka yung mga bakanteng unit. So, doon pa lang parang naisip ko na hindi ko na kailangan tong hindi ko na kailangan gumamit ng mga API. So, kaya mababa, kaya nung nilaunch ko yung kahapon, nilaunch ko yung presyo niya. Ang daming nagulat. Sabi, hindi ka ba malulugi diyan, napaka mura, parang ganun. Kasi kala din ng ibang developer na nagko-consume ako ng API. So, ayun, ang ginamit ko doon, source of truth. Kaya more on keyword matching, rule based. So, ganun. Since maliit lang naman yung scope nung database ko, nung system ko, ganun siya na build, Sir Ellie. Oo. Kaya yan yung isang point ko talaga sa atin as mga devs na be resourceful. Again, hindi kasi natin kailangan talaga na uy, eto may shiny thing. Gusto kong gamitin to. Gusto kong mag-build ng startup dito. Di ba? Yung tayong mga devs dapat as cost efficient as possible pero as grandiose as possible yung vision. Kasi coming from that nga, imagine kung kaya mong magkaroon ng eto lang yung OPEX ko pero eto yung potential clients ko. Kaya mong talunin yung mga gumagastos ng 6 digits monthly o 1M plus monthly nang dahil lang sa infra nila, sa startup nila na hindi pa nila alam kung paano kumita. Imagine mo, yun yung difference. Kaya kung mapansin mo dun sa mga ilan ko talagang episode, yun lagi yung pasensya sa word, pasaring. Yun yung pasaring mo, no? Sana, di ba, ma-realize ng mga kapwa natin na hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Kung meron ka ng mga ganitong Lego blocks, di ba, i-utilize mo lang yan, and then kung kaya ng if statement yan, hindi mo kailangan mag-AI. Totoo. So yeah, sobrang kudos ako doon sa method mo na talagang kaya naman mag-context matching lang eh. So, di mo kailangan si OpenAI. Therefore, hindi yumaman si Sam Altman sa'yo. Kaya ayun yung ginawa ko kasi pa lang, hosting pa lang, tsaka pagbili ng domain, dun pa lang gagastos ka na sa server pa lang, di ba? What if kapag kukuha ka pa ng OpenAI, di ba? So, ayun din yung one thing na kinonsider ko nung nilaunch ko yung Upamate talaga. And, ayos. Kung ikaw, Sir Ellie, if you could improve one thing about sa Upamate, what would it be?
if I can improve one thing sa Upamate. Sir. Siguro ganito, no? Sa side kasi na nakikita ko, honestly, tol, surface level pa eh. Hindi ko pa kasi makita yung buong platform, no? So kung run through mo ko kung paano siya nag-work ngayon, pero siguro ang tanong ko lang din is, say for example ngayon, sino yung payment gateway na gamit mo? Wala pa, sir. Wala pa. Oo, kasi yun yung point ko. Kung mapansin mo, ang sinabi ko kanina, nagiging pinaka-unique position ni DiviCode is mag-connect sa mga startups tulad mo at sa fintech, no, sa mga payment solutions. So, kung meron ka may improve, automate it. Yon, doon tayo magtulungan. Meron agad tayong mapapag-collaborate na parte doon kasi yun nga, we can actually have yung QRPH payment system na automated na pwede mo kaagad gamitin. Yun yung meron kami sa DiviCode, no? So from that, pag-usapan natin pagkatapos usap tayo pagkatapos na ito, ha? Napansin ko, tol, andun sa punto talaga na parte na kaya we really never stop networking and connecting to people. Kasi somehow at some point, meron dyan mga ngailangan talaga ng payment systems. And kapag meron mga ilangan, ready kami. So, yun yung talagang pinaka-push namin. Kasi syempre, from this, na nakakapag-ambag nga kami ng mga knowledge sharing natin plus yung payment mechanism capability. Therefore, nagiging win-win yung situation sa sides natin. Kaya yun talaga yung pinaka-push. So, improvement number 1 is hopefully ma-automate mo yung payment systems niya. Okay. And number 2 na advice, tol, ituloy mo tong content creation mo. As in, thank you so much. Kumbaga, maliban dito sa podcast side, ipakita mo mismo na so far, eto yung mga landlords, no? I-feature mo talaga sila at saka paano sila nagagamit na hindi showcase product, no? Hindi yung parang mala corporate na may uplifting na music, hindi ganoon. Be genuine lang na mag-shot, mag-selfie, magkasama kayo nung landowner o kaya yung mga nagiging tenant nila na naghihingi ka ng ng feedback sa kanila kung kamusta so far. So, imagine kung dumami yung landlords mo, dumami yung mga nagre-renta sa kanila, dadami yung potential din na makakausap mo, di ba? Yes. And syempre, on that, may mga potential din na baka may makolaborate din na business with them. So, yun talagang keep connecting. As in, listen to the feedback ng mga gagamit ng Upamate. Kasi, yun yung talagang magiging susi mo kung paano mag-skill. Again, this is regardless of hype. Kasi, genuine yung connection, nagkakaroon tayo ng sharing of value from one another. Therefore, regardless of, kumbaga, kung magkaroon man ng kakompetensya, ikaw pa rin yung pipiliin nila. Kasi nga, na nandun at nakakapagbigay ka talaga ng value sa kanila. So yeah, yun yung maa-advise ko so far. Kasi sa nakikita ko naman, nga, gaya ng sabi ng feedback sa'yo, ang mura talaga. Di ba? Kaya, kumbaga, inilapag ko yung worry ko dun sa AI kasi, sige, mura, masusustain ba? Which is, mo naman kanina na hindi mo naman pinapayaman si Sam Altman, kaya okay lang. So yeah, all good. Yun yung feedbacks ko, tol, at yun yung advices ko. Super thank you dun sa feedback, and gagawin ko talaga yan, Sir Eli, kasi hindi lang ako basta nakikinig, and ina-apply ko rin talaga kung ano yung mga sinasabi nyo, kasi kayo yung may experience, ako na parang pausbong pa lang. So, wag mo na maisipin na parang kesyo kalaki-laking kung tao. Munggo lang din ako sa mundo. I mean, yung mga advice nyo, lagi ko yung pinapakinggan lagi and ina-apply ko in real life. So, parang kumbaga, let's think of it na lahat naman talaga tayo may matututunan at may aambag sa isa't isa. So walang sino yung maliit, sino yung malaki sa atin. Much better na isipin natin, ayun nga, ano ba yung kaya kong iambag sa mundo? Kumbaga, given the circumstances that we have personally, it really doesn't matter as long as you know na
makakabigay ka ng value Value sa talaga. kapwa-tao natin. Kasi yun nga, once you're sharing whatever you know, whatever blessings you have, for sure, awa ng Diyos, magte-tenfold yan. Kumaga, kahit sunog na sunog tayo, may problema tayo sa buhay, pero ang punto, kung tumutulong ka, may babalik at babalik naman din sa'yo. So yeah, keep sharing. Thank you so much. And ayun, before our closing na vlog, one last question. Ano yung parang yung parang big next project na gagawin mo, or ano yung next plan mo in the, let's say, first to 2 years, ganun, para sa ating mga viewers? Okay, sige. So, ganito, no? Kasi nung na-establish namin yung DV Code noong 2022, so talagang wala kaming ibang ginawa kundi mag-knowledge sharing, and then kasabay na rin yung mga batches ng interns, no, na dumaan sa amin sa DV Code. So far, nakalimang batch na kami. And during those stints din, meron din kasi kaming mga na-co-organize na mga hackathons, mga workshops, mga seminars. So, ang pinaka plan namin within the next few years, no, is to fully institutionalize yung mga efforts na yon in the entity under Ganap Center for Innovation and Enterprise Association Incorporated. So, yun yung ipinuput up ko na sana, ayan, mga tulad natin ng mga developers, mga nasa academe, mga professors, mga startup founders, mga corporate na merong mga CSR, no, na initiatives na mapagsama-sama natin yung mga yung kailangan talaga natin sa ecosystem natin, and ano yung maiaambag natin sa bawat isa, na basically yung isa sa framework namin is yung matatawag natin na from thesis to actual business na framework, no, na kung saan ang sistema nun, dahil meron tayong mga upcoming partners na universities and colleges, pipili sila ng mga best thesis sa kanila, and then we will incubate it para maging mature na business, and then bago matapos ang school year, gusto natin naka-launch na yung product nila, and then may payment gateway na nga na nakalagay. So kung mapansin mo, talagang nandun yung sa non-profit initiatives natin na makapagturo at makapag-incubate ng mga businesses, and then tayo naman sa kabilang banda sa DV Code, kumikita doon sa mga possible transactions na mangyari in the future. So, kailangan natin ng mga taong makakasama doon na magiging, sabihin na natin, magiging mga mentors, mga one call away na mag-a-advise sa kanila, mga partner sa schools, mga partner na corporations, para syempre masustain natin yung initiative, no? So far, si DV Code is yung proponent ng galaw na to, and we're really opening the doors this time na ang target namin this year o school year, magkaroon na nga tayo ng onboarding ng mga partners na magpapadaan, let it be sa academe, sa corporate, sa mga startup founders, mga potential mentors, na makabuo tayo ng isang cohort this time. So, yun yung pinaka gusto naming mangyari within etong 2 to 3 years na setup. Kasi, ayun nga, ang sa amin kasi sa DV Code, nagawa na namin yung product na which is si Ganap.net, which is yun yung payment processing component, no? Laging mai-integrate doon sa mga potential na businesses na susuportahan natin. So talagang magdo-double down kami to institutionalize yung mga events natin na hackathon, mga workshops, and then yung pag-incubate nga ng mga potential na businesses. Nang sa ganun, syempre, iyon, the more na transactions na mangyari sa kanila, the more din na may income tayo. Yun, the more na mas dadami yung mga business na sustainable sa atin. So far, yun yung binibuild namin na sana makasama namin kayo doon sa ecosystem. Alam nyo na, guys. So, ayun, one last thing. Sa mga bagong viewers natin dyan na manonood, saan ka ba nila pwedeng ma-follow? May page ka ba na gustong i-promote? Or ano ba yung mo, Sir Eli? Yung parang Facebook page mo?
Yeah, sige. So meron akong 3 pages na gustong i-share. Okay? I-plug natin yan dyan. Number 1 is itong si DVCode Technologies Incorporated. So facebook.com/dvcode.tech. So Delta Victory code na nagko-code, okay? dvcode.tech. So yan yung Facebook page ng DVCode, and by the way, yung internship namin together with partnership sa Academe is always open. Ayun na. So kayo mag-apply ng internship sa amin as long as within the agreement na school at ng DVCode. So, reach out lang kayo sa hello@dvcode kung gusto nyong mag-inquire. And then, the next is, yun nga, si Ganap Center for Innovation and Enterprise Incorporated. So, ang aming Facebook page ay si facebook.com/GC4IE. Okay? So, yung acronym ng ng ating association. And finally, ayun, yung kung hindi kayo nagsasawa sa aking pagmumuka kasi araw-araw nagpo-post yung Ganap with Ellie. So that's facebook.com/Ganap with Ellie. So from that, nag-share tayo ng mga bite-sized na learning coming from our experience, coming from our perspective, and kung paano nga tayo makakapag-collaborate. So yun, you can follow those 3 pages, and our door is always open for collaboration. So yun, looking forward sa mga potential nating magawa, guys. Salamat! Taldan, Ganap. So, ayun, thank you so much, guys. So, napaka-fruitful ng binigay ni Sir Eli sa atin. And once again, ako nga pala si Danielson Baltasar, sa ang PWD na web developer. So, abangan nyo kung sino yung next guest natin dahil malupit din to. Bro, thank you. Grabe. Thank you so much. Picture tayo. Okay lang. GG, syempre naman. Pwede. Let's go. Ganap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tara mo, sama ko si Mon. Eto, nakita mo na to sa social, bro. Talaga? Pakita mo. Ganap. Ayan, Simon, may picture kayo na. Selfie tayo, bro, sa camera. Let's go. Okay. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video tayo, sir. Sigaw natin. Ganap. Sige, let's go. 1, 2, 3. Ganap. Alright. Bro, thank you so much. Super. Alright. Thank you din, Tol. Keep up the good work. Let's do. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Mag-outro. Ayun na yung outro ko. Okay. Yung kanina. Nabigyan mo ba yun? Oh, yes.